Mas magiging malawak na ang paglinang ng TESDA sa kakayahan ng mga Pinoy. Ito ay sa pamamagitan ng two-story building Green Innovation Technology Center na idinonate ng isang grupo sa TESDA. Dito, hindi lamang mahahasa ang kakayahan ng ating mga kababayan na o napangangalagaan pa ang Ang detalye mula kay Dina Pagibitan. Dahil sa kinakaharap na suliranin ng bansa sa usapin ng climate change, nararapat daw na matutunan ng bawat isa kung paano mapapangalagaan ang kalikasan. Isang paraan ng TESDA rito ang pagpapalawak pa ng mga kursong nakasentro sa pag-develop ng mga Pilipinong maaaring makalikha at makatulong sa paggawa ng mga inobasyong hindi makakasira sa kapaligiran. Na siya namang sinuportahan ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated sa pamamagitan ng pagpopondo nito ng 25 million worth two-story building, Green Innovation Technology Center sa Tanggapan. Dito magsasanay ang mga estudyanteng kukuha ng kursong may kinalaman sa green technology na in-demand daw sa mahigit 200 bansa. Kabilang sa mga kursong ito ang paggawa ng solar-powered lighting, biomass technology at engineered bamboo. Pinopromote natin yung green skills and green jobs, so trabaho pa rin ang punot dulo nito, makapagbigay ng maayos at disenteng trabaho sa ating mga kababayan. But most especially, yung pong the way to go na sinasabi natin, yung pag-concentrate sa green technology, dito sa tinatawag na renewable energies. Dumalo sa groundbreaking ceremony si Labor Secretary Rosalinda Baldos na naniniwalang panahon na para maunawaan ng mga estudyante ang tunay na hamon ng modernisasyon. Yan na po ang challenge po ng 21st century world of work. Kailangan na po ang ating mga manggagawa ay nakakaunawa na po pag sinabing green technology, green skills, at saka po green jobs. Dahil kilala sa pagpapahalaga sa edukasyon, hindi raw magdadalawang isip ang Filipino-Chinese Federation na muling makipagtulungan sa TESDA upang magbigay ng maraming oportunidad pa sa mga manggagawang Pinoy. It is our federation and all our Chinese Filipinos who are also considered as Filipinos to help our country to create more jobs for our brothers and sisters. Nakatakdang itayo ang nasabing dalawang palapag na gusali sa lalong madaling panahon na tiyak naman daw ay disaster resilient. Ang usapan namin with the donors is kahit na two-story building, the foundation would be stronger to cater if in case we move higher and magkaroon ng additional funding, pwedeng itaas. Kasi sayang naman yung lupa, we're in the prime area. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.